nanalong kandidato sa local positions na iproklama na isang araw matapos ang botohan. Senator Bongo nangunguna pa rin sa senatorial race. Ilang senatorial candidates na pasok sa top 12 nagpaabot na ng pasasalamat sa kanilang supporters. Commission on Elections iginiit na walang nangyaring dagdag bawas sa isinagawang halalan sa bansa. At ilang irregularidad sa midterm elections iniulat ng isang election watchdog. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, May 13, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagsimula na ang canvassing ng COMELEC National Board of Canvasser para bilangin ang mga nakuhang boto para sa senatorial race, gayon din sa party list groups. Samantala sa press conference kanina ng COMELEC, nilinaw ng komisyon na walang nangyaring dagdag bawas sa boto ng mga kandidato. Mula sa Manila Hotel, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano na ang latest sa isinasagawang canvassing dyan ng COMELEC? Magandang umaga, Ayla. Kanina nga ay nag-resume alas 10 ng umaga ang sesyon ng Commission on Elections, so COMELEC and VANC. Sila yung nagsisilbing National Board of Canvassers para doon sa ating mga kababayan pong tumakbo sa pagka-senador at gayon din ng party list group. At sa ngayon nga, Ella, may mga pumasok ng Certificate of Canvass o COC mula sa iba't ibang mga probinsya. At ang una kaninang na-canvass na ng NBOC ay ang nakuhang boto po ng ating mga kababayan o boto doon sa mga local absentee voting noon nakaraang April 28 hanggang 30. At na-canvass rin, Ella, ang boto galing dyan sa Baguio City at gayon din sa Ifugao. At may natitira pang mahigit na 20 Certificate of Canvass na pumasok na sa mga post sa iba't ibang mga bansa dahil sa overseas internet voting. Inaasahan na ang mga ito ay ika-canvass rin, Ella, mamayang ng COMELEC, mamayang 1:30 ng hapon sa pag-resume ng kanilang canvassing. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, posibleng sa Sabado ay may mga mapoproklama ng nanalong senador at gayon din ng party list group. Samantala, nilinaw naman ng komisyon na walang nangyaring dagdag bawas sa boto ng mga kandidato. Ayon sa COMELEC, Ella, nagkaroon ng issue doon sa pagbasa, paglalabas ng data sa mga pumasok na datos mula sa mga presinto papunta sa media server. Inalimbawa kanina, Ella, ng COMELEC, halimbawa sa pagsasara ng botohan alas 7 ng kagabi at may nakapag-transmit na 2 presinto galing sa 2 presinto papunta doon sa media server. Yun ay mayroong corresponding na figure kung ilan yung boto na nakuha ng halimbawa ng mga senador at gayon din ng party list. Pagkatapos ng 15 minutes, kasi yun yung time na maglalabas ng panibagong resulta ng botohan, magpapadala ulit ng election results papunta sa mga server. So kung noong unang padala daw, Ella, yun yung naging halimbawa kanina ng COMELEC, may nagpadala na 2 presinto after 15 minutes, may nagpadala ng 3 presinto. So 5 na ang pumasok doon sa server na yon. Pero ang sinabi dito ni Chairman George Erwin Garcia, sa halip na 5 ang mangyayari doon, sa halip na yung ilalabas natin ay 5, kung hindi mo
ito babawasan kasi may nadoble daw doon na datos eh. Yung unang naipadala madodoble yun. Yung dalawa, ulit nilang ipapadala ulit yun doon sa server. So magiging 4 na kumbaga. Tapos meron pang 3 na nadagdag. Sa halip na 5 lang yung naipadala, ang lalabas doon kung hindi mo i-eliminate yung dalawang naipadala ay 7 na mga presinto ang datos. So yun yung nangyayari kagabi, Ellen, na kung kailan may nakita yung ating mga kasambahay na sa ganitong oras, halimbawa 26 million na ang pumasok na boto sa isang kandidato. Bakit nung madaling araw na 21 million na lang? Ang sinabi dito ni Garcia, nakapaglinis na ng datos itong mga media na naglabas ng mga figure nga na Alright, maraming salamat, Dante Amento. Po, May 13, 2025, narito ang senatorial tally-based partial and unofficial count mula sa COMELEC media server. Nangunguna pa rin po si Bongo sa botong 21,790,271. Aquino Bam, 16,823,771. Bato de la Rosa, 16,685,378. Tulfo Erwin, 13,814,973. Pangilinan Kiko, 12,301,896. Marcoleta Rodante, 12,228,463. Lacson Ping, 12,141,946. Soto Tito, 11,930,352. Sa number 9 naman po, Cayetano Pia, 11,711,494. Villar Camille, 11,025,650. Pang-11 naman po si Lapid Lito, 10,824,926. At pang-12, Marcos Aimee, 10,723,868. Si Bong Revilla naman po, 9,744,844. Pang-14 naman si Tulfo Ben Bitag, 9,743,080. At pang-15 si Binay Abi, 9,504,403. Nagpahayag na ng kanilang mensahe ang mga nangungunang kandidato sa pagkasenador sa partial and unofficial tally ng Commission on Elections o COMELEC. Si Senator Bongo na nananatiling nasa top 1, sinabing gagawin lang ang kanyang trabaho para sa Pilipino. Sa kabila ng mainit na issue sa politika, sinabi ni Senator Go na mag-focus lamang siya sa trabaho niya bilang senador. Si former Senator Bam Aquino naman na nasa number 2 sa tally, nagpasalamat din sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. Sa kanyang Facebook post, binanggit nito ang mga katagang para sa lahat ng Pilipino at maraming salamat, minamahal nating Pilipinas. Si former Senator Tito Soto naman na pasok din sa top 12 ng partial tally, unang pinasalamatan ang Diyos dahil sa mga pagsubok anyang kanyang nalampasan sa eleksyon. Pinasalamatan din niya ang kanyang mga supporter pero sinabi nitong hintayin ang opisyal na tally mula sa COMELEC. Para kay Tito Sen, makasaysayan ang kanyang magiging pagkapanalo dahil siya lang ang nag-iisang senador na mahahalal sa ika-5 pagkakataon. Nagpasalamat rin sa kanyang mga supporter ang senatorial candidate na si Kiko Pangilinan na ngayon ay pasok sa top 12 ng senatorial race. Sa nagpapatuloy na canvassing ng mga boto sa Davao City, halos kalahating milyon na ang lamang ng boto na nakuha ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay tumatakbo para magbalik mayor ng lungsod. Bukod sa dating Pangulo, patuloy ring nangunguna sa canvassing ang iba pang miyembro ng pamilya Duterte na kumakandidato sa Davao City.
At para sa update, may report si Gladys Toabi live. Gladys, kailan formal na maipoproklama si dating Pangulong Duterte bilang alkalde ng lungsod? Ella, inaasahang anumang oras ngayong araw ay posibleng maiproklama na bilang alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kanina bandang alas 9 ng umaga nang mag-resume ang Davao City Board of Canvassers sa sangguniang panglungsod. Sa partial and official results ng COMELEC, lamang si former President Rodrigo Roa Duterte ng halos kalahating milyong boto laban sa kanyang pinakamalapit na katunggali bilang alkalde ng lungsod na si Carlo Nograles. Patuloy na dinomina ng mga Duterte ang midterm elections dito sa Davao City dahil bukod kay dating Pangulo, nangunguna si City Mayor Bato Duterte sa posisyong Vice Mayor ng lungsod. Ganon din si Rodrigo Duterte II bilang councilor at ang ama nito na si re-electionist Congressman Paulo Pulong Duterte sa 1st District. Sa panayam kahapon kay Vice President Sara Duterte, nagkaroon na sila ng pag-uusap sa mga abogado sa ICC sa mga opsyon na pwedeng gawin para sa oath-taking ng dating Pangulo. Hihintayin lang muna nila ang proclamation papers bago nila pag-usapan ulit ang magiging final na setup. Ella, habang hindi pa nga nakakauwi sa bansa o dito sa Davao City, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay magkakaroon muna ng kumbaga hahalili muna ang elected Vice Mayor dito sa lungsod. At sa mga oras na ito, Ella, hinihintay na lang natin ang ang election results mula sa 8 clustered precincts mula sa District 2 and District 3 upang maisara na ang canvassing. Yan muna ang aking update mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Sa Cebu City na iproklama na ang mga nanalong kandidato sa local positions habang patuloy pa ring hinihintay ng Provincial Board of Canvassers ang resulta ng botohan sa isang clustered precinct doon upang maiproklama na rin ang nanalo sa pagka-gobernador sa Cebu. Mula sa Cebu City, naroon ang ating kasama na si Ryan Lacanlale live. Ryan, sino-sino yung mga nanalong kandidato dyan sa Cebu? Aga, may bagong mukha na ang Cebu City sa katauhan niya ni Engineer Nestor Archibald. Alas 9 ng umaga, ipronoklama na si Mayor-elect Archibald at iba pang mga nanalong kandidato sa Cebu City na sina Vice Mayor-elect Tomas Osmeña, mga newly elected councilors at House of Representatives ng dalawang distrito ng Cebu City. Tinalo ni Engineer Archibald sina incumbent Mayor Raymond Alvin Garcia, pamangkin ni Governor Juan Garcia, may independent candidate na si Julieto Co. Nanalo naman si Toby Osmeña bilang Vice Alcalde. Tinalo nito ang kasalukuyang Vice Mayor ng Cebu City at dating basketballista na si Dondon Hontiveros at pambato ng Partido Federal na si Joey Daluz. Panalo naman si Edu Rama bilang House of Representative ng Cebu City South District at si Rachel Del Mar bilang House of Representative naman ng Cebu City North District. Samantalang dumating na dito sa Social Hall Cebu ng Provincial Capital si Pam Baricuatro ang nangunguna sa gubernatorial race ng Cebu Province. Anumang oras ay ipoproklama na siya dahil nasa 99.9% na ang voters turnout. Iisang clustered precinct na lamang ang inaasahan na pumasok sa isang bayan na nagkaroon ng konting antala pero ayon sa provincial board ay naayos na ito. Malaki ang lamang ni Baricuatro sa incumbent governor na si Gwen Garcia. Nasa 1,088,000 votes na ang nakuha ni Baricuatro, samantalang nasa mahigit 744,000 pa lamang ang nakukuhang boto ni Garcia. Si Baricuatro ay lumaban sa ilalim ng PDP laban ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan din sa mga nangunguna na mga senador dito sa Cebu
ay sina Senator Bongo na nakakuha na ng mahigit 1.2 million votes. Si Senator Bato de la Rosa nakakuha na rin ng 1.1 million votes. Jimmy Bondoc nasa mahigit 675,000 votes. Rodante Marcoleta nasa mahigit 606,000 votes. Bam Aquino mahigit 609,000 votes. Philip Salvador 616,000 votes at Camille Villar 615 o mahigit 615,000 votes. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Hindi pa rin na ipoproklama sa ngayon ang mga nanalong kandidato sa lalawigan ng Albay dahil hindi pa rin kumpleto ang resulta ng canvassing sa probinsya. Mula sa Legazpi City, Albay, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, anong problema? Bakit hindi pa rin na ipoproklama ang ilang mga kandidato dyan sa Albay at gaano kalaking canvassing votes ang hinihintay pa para makumpleto yan? Yes, Ella, isang bayan na lang ang hinihintay dito para nga makumpleto itong canvassing votes dito sa lalawigan ng Albay. Ito nga yung bayan ng Hobelyar, kung saan dito sa bayan na to, Ella, ay nagkakaroon ng problema sa signal ng internet at sa madalas na pagkakaroon dito ng power interruption. Kaya naman ngayon ay naging pahirapan sa COMELEC ang pagtatransmit ng canvassing votes dito sa naturang lugar. Ella, sa datos ng COMELEC, nasa mahigit 12,000 na boto ang hinihintay ngayon mula sa bayan ng Hobelyar. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa din na ipoproklama ng COMELEC ang mga nanalong provincial candidates dito sa Albay. Kabilang sa mga hindi pa na ipoproklama ay ang mga nanalong pagkagobernador, vice-gobernador, congressmen at provincial board members. Kaninang alas 10 ng umaga, pinapunta na ng COMELEC ang kanilang technical team at nagpadala na rin ito ng Starlink sa bayan ng Hobelyar upang maitransmit na agad ang mga boto. Problema ng Hobelyar kasi low voltage. Kulang na kulang ang supply ng kuryente doon. Kaya nahihirapan talaga sila sa signal doon. Sa mismong canvassing. Kaugnay nito, Ella, sinubukan pa naman ng legal team ng gubernatorial candidate at former Legazpi City Mayor Noel Rosal na hilingin sa COMELEC na magkaroon na ng advance proclamation. Ayon kasi sa legal counsel ni Rosal, sa kanilang datos lamang ng mahigit 9,000 boto si Rosal laban sa mahigpit nitong katunggali na si 2nd District Representative Joey Salceda. Subalit pinayuhan ng COMELEC ang legal counsel ni Rosal na hintayin na lamang ang pagtatransmit ng boto mula sa Hobelyar dahil mas matagal-an niya ang proseso kung hihilingin pa nito na magkaroon ng advance proclamation. Samantala, Ella, iginiit ng COMELEC Albay na wala na silang natatanggap na order of suspension of proclamation, kaya naman tiniyak nito na lahat ng mananalong provincial candidates ay maipoproklama ngayong araw. Wala pa po ako na-receive na order of suspension of proclamation. Pag meron pong order of suspension of proclamation, yun po from COMELEC Manila. Yun po ang magiging basehan ng hindi pagproklama. So hanggang ngayon po dahil wala yun, so patuloy lang po tayo sa ating trabaho. Ella, sa kapapasok lang din na balita bago tayo sumala ngayon sa ating live report ay ibinalita ng COMELEC Albay na dumating na nga itong na-transmit na nga itong canvassing votes mula dito sa bayan ng Hobelyar at itinakda ng COMELEC na ngayong alauna ng hapon ay may poproklama na lahat ng provincial candidates na mananalo dito sa lalawigan ng Albay. Ella. Alright, maraming salamat, Brian Baldarahe. Nakuha ng 4 na miyembro ng pamilya Sagarbarria ang ilang matataas na posisyon sa katatapos lamang na midterm election sa probinsya ng Negros Oriental. Samantala, nahalal rin bilang congressman ng 3rd District ng Negros Oriental si incumbent Pamplona City Mayor Janice Degamo, ang byuda ng pinaslang na si dating Governor Ruel Degamo. Mula sa Dumaguete City, makipalita tayo kay Lalaine Moreno live.
Lalain, ano-ano o sa ano-anong posisyon na nahalal itong apat na miyembro ng pamilya Sagarbarya dyan sa Negros Oriental? Agad dinominan ng pamilya Sagarbarya ang katatapos lang na resulta ng eleksyon dito sa Negros Oriental dahil pangunahin dyan sa pagkagobernador ay nanalo itong si Governor Chaco Sagarbarya. Nanalo din sa pagka-congresswoman dyan sa 2nd District ng Negros Oriental itong kanyang ina na si Chesa Sagarbarya. Panalo rin sa pagka-mayor ng Dumaguete City ang kanyang tatay na si Chiquiting Sagarbarya at ang kapatid ng gobernador na si Cheska Sagarbarya na councilor naman sa bayan ng o sa syudad ng Dumaguete City. (9:27) natapos ang transmission ng mga boto dito sa Negros Oriental. Panalo sa katatapos lang na midterm elections ang apat na miyembro ng pamilya Sagarbarya. Kasama dyan ang ama, ina at 2 anak. Nangunguna dito si Governor Chaco Sagarbarya. Nanalo si Chaco Sagarbarya laban kay dating Governor Pride Henry Teves, ang kapatid ng pinatalsik na si Congressman Arnie Teves. Si Chaco Sagarbarya ay dating first board member ng Negros Oriental. Siya ay inappoint ng gobernador o na-gobernador matapos magkakasunod na namatay ang 2 gobernador ng probinsya. Si dating Governor Roel Digamo na pinaslang sa kanyang bahay sa Pamplona. Humalili sa kanya ang nooy Vice Governor na si Carlo George Reyes. Pero matapos ang ilang buwang panunungkulan ay nasawi ito sa isang sakit. Ang nanay naman ni Governor Chaco Sagarbarya na si Maisa Sagarbarya ay nanalo ring congresswoman sa 2nd distrito ng Negros Oriental. Natalo niya si Ipe Remolyo, ang outgoing mayor ng Dumaguete City. Ang tatay naman ni Governor Chaco na si Chiquiting Sagarbarya ay nanalong mayor ng Dumaguete City. Si Chiquiting naman ay outgoing congressman ng 2nd district. Ang anak naman nitong si Chesa ay nanalo ring councilor ng lungsod. Samantala, panalo rin bilang representative ng 3rd District ng Negros Oriental si Pamplona Mayor Janice Digamo. Natalo ni Mayor Janice ang tiyahin naman ni Pride Henry Teves na si Janice Teves. Si Mayor Janice ay kasalukuyang nahaharap sa petisyon for disqualification. Nakasaad sa petisyon ay sinampa ng isang Remar Bacalier sa Commission on Elections na hindi umano residente ng 3rd District ng Negros Oriental si Digamo kaya hindi siya kwalipikado na tumakbo bilang kongresista doon. Si Pamplona umano na bahagi ng ikalawang o sa Pamplona umano na bahagi ng ikalawang distrito ang legal residence ni Mayor Digamo kung saan ito kasalukuyang alkalde. Aga na iproklaman na ngayong umaga si Governor Chaco Sagarbarya at ang kanyang ina na si Maisa sa pagka-congresswoman ng 2nd District ng Negros Oriental at kakarating lang dito sa canvassing area sa Negros Oriental Legislative Office ni Pamplona Mayor Janice Digamo at katatapos lang din ng kanyang proclamation bilang congresswoman ng 3rd District ng Lalawigan. Yan naman ating update mula rito sa Dumaguete City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Formal lang ipinoreklama ng City Board of Canvassers ng COMELEC si dating Vice President Leni Robredo bilang bagong alkalde ng Lones City ng Naga. 91% ng aktual na bilang ng bumoto ang nakuha niya na maituturing na landslide victory para sa dating Vice Presidente. Mula sa Naga City, makibalita tayo kay Ryan Salatandol live. Ryan, meron bang mga binanggit na plano si former VP Robredo ngayong siya na ang bagong mayor ng Naga City? Yes, Ella, magandang tanghali. Ayon sa bagong mayor ng Naga City na si Mayor Leni Robredo, prioridad nito ang good governance, people empowerment at gusto nitong ituloy ang mga naumpisahan ni dating City Mayor Jesse M. Robredo dito sa Naga City. Gusto ding palakasin nito at paunlad din ang kalidad ng edukasyon at ng kalusugan
dito sa lungsod ng Naga. Bagamat ayon sa kanya magfo-focus siya dito sa kanyang mga obligasyon at mga tungkulin sa lungsod ng Naga, ay hindi niya pa rin kalilimutan ang kanyang mga obligasyon naman sa nasyonal. Formal lang ang naiproklama ng City Board of Canvassers at ng Commission on Elections Naga City si Mayor-elect Leni Robredo. Bandang alas 10 ng umaga, nag-resume ang canvassing upang maiproklama na ang mga nanalong kandidato sa lungsod ng Naga. Ayon sa COMELEC Naga, sa kanilang tala, si Robredo pa lamang ang nakagawa ng makakuha ng 91.6% na lamang sa kanyang mga kalaban, at siya rin ang kauna-unahang babae na magiging alkalde ng Naga City. Kasabay na ni Robredo na iproklama ang nanalong Vice Mayor ng lungsod na si Camarines Sur 3rd District Representative Gabby Bordado at lahat ng mga nagwaging City Councilors. 8 dito ang mga kaalyado ni Mayor Leni ang nanalo at may nakapasok din na 2 independent candidates. Bagamat landslide na ang panalo at lamang ni Mayor-elect Leni Robredo, ay hindi nangyari na ang inaasahan ng karamihan sa Naga City na maiproklama ito agad. Ito ay dahil sa pagkaantala ng election returns sa Barangay Sabang sa lungsod ng Naga. Hindi na i-transmit ang boto sa cluster number 112 sa presinto ng Naga City. Mahigit 2 oras na naghintay ang City Board of Canvassers sa pag-transmit ng nasabing boto, ngunit hindi ito na ipadala. Kaya naman nagpasya na ang chairman ng COMELEC ng Naga na i-manual upload na lamang ang natitirang mahigit sa 700 votes sa laptop na ginagamit upang makompleto na ang mga resulta. Sa final official tally ng COMELEC, nakakuha ng landslide na panalo si Robredo na umabot sa 84,877 na boto, at ang kasunod na pinakamataas ay 6,070 lamang ang nakuha sa loob ng 80.26% ng actual voters turnout sa lungsod. Sa pahayag ni Robredo, nais nito na magsilbi ng matagal sa lungsod at mas bigyan ng pansin ang pagpapaunlad ng kanyang sariling bayan na dati ding pinaglingkuran ng kanyang namayapang asawa na si Jessie M. Robredo. At yan muna ang latest live mula dito sa Naga City, Camarines Sur. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Samantala, balikan natin ang live report ni Dante Amento kaugnay po sa sinasabing COMELEC na walang nangyaring dagdag bawas sa mga boto sa katatapos lamang na midterm elections. Dante? Yes, Ella, ang paliwanag nga ni Chairman George Erwin Garcia doon sa kanilang paglilinaw na wala pong nangyaring dagdag bawas dito sa mga boto ng katatapos lamang na halalan na nakuha ng ating mga tumatakbong kandidato, yan man ay senador at yan din ang party list. Ang paliwanag kanina, Ella, ni Chairman Garcia, nagkaroon ng problema doon sa figure nga o bilang ng mga boto na inilalabas ng media. Sabi ni Garcia, nagkaroon kasi ng nadodoble, Ella, yung bilang na nailalabas ng mga media. At ang sinasabi niya dito, yung pumapasok kasi na data sa server na ginagamit ng media mula sa mga presinto, ito ay mga raw na data. Ibig sabihin, hindi siya human readable na data, kundi computer readable data. Ibig sabihin, kailangan pa nila itong, sabi nga ng COMELEC, ay i-descript, yun ba yung, di ko sure kung yung tamang term, para mabasa talaga ng tao yung data na yun. So yun yung pumapasok doon sa media server. Unlike dito sa data na pumapasok sa COMELEC server, Ella, agad na nating mababasa, at ang sinabi dito ng COMELEC, yung kanilang server, real-time yung data na yon. Ibig sabihin, kung ano yung pumapasok doon, hindi mo na kailangan pang i-interpret. Yun na yun. Kung ilan ang nakuhang boto ni ganito, yun na talaga ang nakuha niyang boto. Pero dito sa media, Ella, ang sinasabi dito ng COMELEC, kailangan pa kasi itong mayroon pang pagdaanan na proseso para hindi madodoble ang mga boto na maaaring mailalabas ng media. Ang hinilimbawa kanina ni Chairman Garcia, halimbawa, mayroong sa 15 minutes mula nang nag-close ng boto, may pumasok na mga election results mula sa 2 presinto. After 15 minutes, mayroon na namang 3 presinto na pumasok. So mayroon ka ng kumbagang figure na nakuha sa 5 presinto.
Pero kung hindi mo raw ito hindi ka dadaan doon sa sinasabi nilang proseso na kailangan mayroon kang alisin doon. Mayroon kang alisin doon sa pumasok, ay madodoble nga ang mailalabas mong figure. Sa halip na 5 ay mayroon doong mauulit na 2, sa halip na 5 presinto lamang ay magiging 7. So yun daw yung nangyari ngayon na kagabi kasi napapansin din ng ating mga kasangbahay, maaring maraming nagulat. Bakit ganun? Mayroong isang senador, 26 million na ang kanya nakuha bandang hating gabi. Bakit nung madaling araw na lamang 21 million na lamang, 5 million ang naibawas doon sa kanyang boto? Ang paliwanag ni Chairman Garcia, maaring nalaman na nung media entity na naglabas, nalinis na niya yung boto na kailangang alisin kasi mayroon ngang nadoble. So ang sinasabi dito ng COMELEC, wala pong nangyayaring dagdag bawas, kundi nagkaroon lamang doon problema sa paglalabas ng figure ng ilang media dahil nadoble, dahil hindi nila naaalis yung kailangang alisin na figure. So kung para masiguro talaga ng ating mga kasangbahay, ay tingnan na lang yung inilalabas ngayon na figure ng COMELEC dyan sa kanilang server, sa kanilang website, para matiyak talaga kung ano yung boto na real time na nakukuha ng isang kandidato o ng party list. Yun ang nagiging payo ng komisyon. Ella. Alright, very well said. Maraming salamat sa iyo, Dante Amento. Naiproklama na ang mga nanalong mayor, vice mayor at mga konsihal sa mga bayan at lungsod sa Bulacan. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kailan inaasahang maipoproklama ang lahat ng panalo dyan sa Bulacan? Magandang tanghali. Natapos na nga itong transmission ng boto at election return. At ngayong oras na ito ay isasagawa na yung proklamasyon dahil kadarating lang ng mga nanalong mga kandidato sa provincial government dito sa Bulacan. Natapos na ang proklamasyon hanggang kaninang umaga ng mga nanalong kandidato sa 20 bayan at 4 na syudad sa Bulacan. Sa San Jose del Monte City, nanalo bilang mayor si Rida Robes matapos makuha ang boto na 94,946 votes laban kay Attorney Earl Tan na may 63,980 votes. Habang vice mayor naman ang kaalyado nito na si Arlene Aba Bortolome, kapatid ni dating Vice Mayor na si J.R. Bartolome. Lamang ito ng higit 6,000 boto laban kay Irene Del Rosario. Nanalo naman bilang congressman sa Lone District, nakapalit ni Mayor Rida ang asawa nito na si Congressman Arthur Robes na dating mayor ng San Jose del Monte. Sa Malolos City, nananatili sa pwesto bilang alkalde ng syudad si Mayor Christian Natividad, wala itong kalaban. Subalit nakakuha ito ng 88,295 votes. Habang uupo naman bilang bagong vice-alkalde ng Malolos si Atty. Bebong Gatchalian na nakakuha ng 43,329 votes laban kay Migs Tenco na may 33,465. Kabilang naman sa mga balik pwesto bilang mayor, sina Pandi Mayor Enrico Roque, si Berhel Meneses na tinaguriang Ariel Voyager ng PBA na mayor ng Bulacan at si Mayor Ding Balida ng Ubando. Samantala, ay naman kay Attorney Monaan Aldana Campos, Bulacan Election Supervisor. Naging maayos naman ang eleksyon sa Bulacan hanggang sa araw na may proklama ang mga alkalde at konsehal. Po ng mga bayan at lungsod ng lalawigan ng Bulacan ay nakapag-proclaim. Generally po, peaceful ang halalan sa lalawigan natin. Sa atin naman pong canvassing boards, so far naman po lahat po ay maayos at tuloy-tuloy po ang pagdating dito sa ating provincial canvassing board.
Samantala, base sa partial unofficial tally as of 8 a.m. kanina, nangunguna sa pagkagobernador si Bulacan Governor Daniel Fernando na may 908,640 votes. Lamang ito kay Wilhelmino C. Alvarado na nakakuha ng 176,991 votes. Sa Vice Governor naman, halos 1 milyon ang lamang ni incumbent Vice Governor Alex Castro laban kay Elmer Pagyo. Aga sa ngayon nga kanina ay naiproklama na rin ang ilang mga congressman mula sa 1st District at ito 1st, 4th at ang 2nd District na ito ay sina Congressman Salvador Pleito ng 4th District ng Bulacan, Congressman Agata Agay Cruz ng 5th District at Congressman Danny Dad Domingo ng 1st District at Tina Pancho ng 2nd District. At sa ngayon nga ay sa oras na ito, ilang minuto na lang ay isasagawa naman ang proklamasyon dito sa governors at vice governor pati doon sa mga board member kung saan nga ay dumating na yung mga nanalong mga kandidato dito na nakakuha ng mataas na pwesto, kabilang na nga dito si Bulacan Governor Daniel Fernando at si Vice Governor Alex Castro ng Bulacan. At yan muna ang ating latest live, Aga, mula dito sa probinsya ng Bulacan. Balik sa... Maraming salamat, Nestor Torres. Narito naman po ang party list tally base sa partial and unofficial count mula sa Comelec Media Server as of 10:54 a.m. araw ng Martes, May 13, 2025. Nasa unang pwesto po ang Akbayan sa botong 2,205,148. Pangalawa, Duterte Youth, 1,873,606. Pangatlo, Tingog, 1,492,393. Pang-apat, 4Piece, 1,201,215. At ang panglima ay ang ACA CIS sa botong 992,811. Pang-6, Ako Bicol, 884,802. Pang-7, Uswaga Ilonggo, 656,343. Pang-8, Solid North Party, 633,882. Pang-9, Trabaho, sa bilang na boto na 532,266. Pang-10, Sibak, 471,747. Pang-11, PPP, 469,935. Pang-12, Senior Citizens sa botong 463,454. Pang-13, Malasakit at Bayanihan, 462,632. Pang-14, ML, 438,341. Pang-15, 4K sa bilang na boto na 435,802. Pang-16, FPJ Panday, Bayanihan, 434,843. Pang-17, United Senior Citizens, 427,632. Pang-18, Co-op Natco, 415,213. Pang-19, LPGMA, 410,805. Pang-20, Pinoy Workers sa botong 386,551 at pang-21 CWS 385,320. Pang-22 is AGAP 380,390. Pang-23 Ako Bisaya 379,761. Pang-24 Asenso Pinoy 353,734. Pang-25 Agimat 334,467. Pang-26 TGP 323,937. Pang-27 Sagip 322,534. Pang-28 Kamalayan 310,811. At pang-29 GP o Galing sa Puso 308,917 votes. Pang-30 is Alona
sa bilang na boto na 308,215. Pang-31, kamanggagawa 305,430. Pang-32, one rider, party list 305,164 votes. Pang-33, Bicol Zaro 298,302 votes. 34 is ACA Teachers 283,561 votes. Pang-35, Kusug Tausug 276,433. Pang-36, One Co-op sa bilang na boto na 273,821. Pang-37, KM ngayon na 263,742 votes. Pang-38, Avamin 260,358. Pang-39, APEC 255,169 votes. Pang-40, DUCP 254,752 votes. Pang-41, BH Bagong Henerasyon 254,232 votes. Pang-42, Maga Bubukid sa bilang na boto na 253,042. Pang-43 naman ang Kabataan Party List 249,975. Pang-44, One Tahanan 249,864. At pang-45, Ako Ilocano Ako sa bilang na boto na 246,096. Halos nakapagproklama na ang mayorya ng mga lungsod sa Metro Manila ng mga nanalong kandidato para sa lokal na posisyon sa pamahalaan. Sa Caloocan, muling uupo bilang alkalde ng lungsod si Mayor Along Malapitan at vice-alkalde na si Karina Te. Wala namang nakatunggali sa posisyon si Mandaluyong Mayor Menchie Abalos at Vice Mayor Suva Anthony. Ganito rin ang sitwasyon sa Navotas City. Kaya agad ding naproklama si Mayor John Ray Tiangco at Vice Mayor Cap Tito Sanchez. Wala ring nakalaban si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela, habang malaki naman ang lamang ng kanyang vice-alkalde na si Marlon Alejandrino sa katunggali nito. Panalo rin sa ikalawang termino si Malabon City incumbent Mayor Ginny Sandoval at Vice Mayor Edward Nolasco. Sa Parañaque City, landslide victory ang nakuha ni Mayor-elect Edwin Olivares at Vice Mayor Benjo Bernabe. Sa Quezon City, naiproklama ng panalo si QC Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Dian Soto. Gayun din si Las Piñas Mayor April Aguilar at Vice Mayor Imelda Aguilar. Lamang na rin sa boto si Marikina Mayoral Candidate Maan Teodoro laban sa katunggali na si Representative Stella Kimbo at si Vice Mayor Del de Guzman. Sa Pasig City, panalo si Mayor Vico Soto at Vice Mayor Dodo Jaworski. Overwhelming votes din ang nakuha ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Chi Atienza landslide. Ipinaroklama na sa Muntinlupa si Mayor Rufy Biazon at Vice Mayor Fanny Teves. Gayon din si Mayor Francis Zamora at Vice Mayor Agkawili ng San Juan. Muli rin nakuha ni Pasay City incumbent Mayor Emmy Calixto Rubiano ang pwesto kasama si Vice Mayor Mark Calixto. Naging kontrobersyal man ang labanan, nanguna si Nancy Binay sa pagka-alkalde ng Makati habang vice-alkalde si Kid Peña. Sa Taguig, kapwa nanguna sa botohan si Mayor Lani Cayetano at Vice Mayor Arvin Ian Alit, habang ipinaroklama na rin na panalo si Mayor Gerald German o Herman at Vice Mayor Carlos Santos sa munisipalidad ng Pateros. Nagpo-protesta ngayon ang isang election watchdog hinggil sa umano'y ilang irregularidad na napaulat sa katatapos lamang na midterm election sa bansa. Nananawagan sila ng accountability sa Commission on Elections dahil sa umano'y pagpaliyang mapigilan ang panluloko at pagkakait ng karapatang makaboto sa araw ng halalan. Mula sa Maynila, may report si Rosalie Coz live.
Rosalie, ano-ano ba yung mga ulat ng umano'y irregularidad sa May 12 midterm elections? Aga nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang progresibong grupo kabilang din ang election watchdog na kontradaya sa Rojas Boulevard, Manila kaninang pasado alas 10 ng umaga. Bunso dito ng mga umano'y irregularidad sa 2025 midterm elections. Errors sa automated counting machines o ACMs ang nangunguna sa ulat na nakalap ng Vote Report PH at datos ng kontradaya. 557 umano ang natanggap nilang ulat kaugnay ng mga issue sa ACMs. Karaniwang iniulat ng mga botante ang pagkalat ng tinta, sobrang sensitibong scanner at mataas na insidente ng overvotes. Mayroon din umanong 142 incidents ng illegal campaigning na naiulat. 86 cases naman sa voter disenfranchisement na mayorya ay dahil sa nawawalang pangalan sa listahan ng mga botante. Bukod sa mga ito, naiulat din ang non-compliance ng Board of Election Inspectors, red tagging sa mga progressive candidates, vote buying, election-related violence, black propaganda, tampered ballots, voter harassment at iba pa. Kaya naman nananawagan ng investigasyon sa COMELEC ang kontradaya dahil sa umano'y pagpalyang mapigilan ang mga panloloko, gayon din ang pagkakait ng karapatang makaboto sa ilan nating mga kababayan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 40 na nagsasabi, ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.